Kamusta? Sa video na ito, ipapakita ko ang cool na do-it-yourself gamit ang lumang oven rehas. Maglagay tayo ng marka sa mga gilid at putulin ang mga bahagi para magmuka itong parang letrang P. Ngayon, kailangan nating putulin ang itaas at ibabang bakal. Sa huli, kailangan nating putulin lahat ng pangdugtong. Ganito dapat ang kalalabasan ng lahat. Tanggalin ang natitirang bahagi ng pangdugtong sa gilid ng bakal. Ngayon, kailangan nating magmarka sa bakal tuwing 3 sentimetro. Pagkatapos, ayon sa marka, gumawa ng mababaw na hiwa. Palawakin ang mga hiwa gamit ang bilog na lagari, tapos linisin ang bakal ng liha. Gawin din ang parehong hakbang sa pangalawang bahagi ng pihugis na bakal. Ngayon, kunin ang itaas at ibabang bakal at alisin ang natitirang konektor sa mga ito. Madali silang natatanggal gamit ang pait. Pagkatapos sa likod ng kamera, nilinis ko ang mga bakal mula kalawang at ngayon kailangang hatiin na sila. Pagkatapos, ipitin sa bisyo ang bakal at hiwain bawat bahagi. Kailangang palawakin ang hiwa gamit ang pait. Bahagyang yumuko gamit ang pliers para makabuo ng parang tinidor. Ang kabilang dulo ng bakal ay kailangang patalasin. Ganito ang 4 na piraso na dapat mong makuha. Bukod sa manipis na koneksyon, tanggalin din ang mga parte ng bakal. Baluktutin ang bawat koneksyon sa gilid na parang singsing. Para dito, kinapit ko sa bisagra ang bolt na may butas na binutasan. Ganito dapat ang kalalabasan ng lahat. Kailangan mo ng plastik na tubo at 2 leeg ng malaking plastik na bote na ididikit sa magkabilang dulo ng tubo. At ito ang magsisilbing lalagyan para sa pag-iimbak at pagdadala ng ating ginawang proyekto. Ngayon, ilalagay na natin ang lahat ng rehas sa lalagyan. Makikita ninyo, lahat ay kasya at hindi malaki ang espasyo na nagagamit. Ngayon, subukan na natin ang proyekto. Sa palagay ko, marami na ang nakakalam na nababaklas ang grill na ito. Madali rin itong dalhin sa lakad o camping dahil hindi ito malaki at tipid sa espasyo. Pagkasunog ng kahoy, ilalapit natin ang ruweda sa baga. Maglalagay tayo agad ng pahalang na bakal sa ruweda, habang ang isa pa ay lalagyan muna ng mga patpat na may singsing.
Ganito ang itsura. Ilalagay din natin ito sa ruweda. Ilagay ang bawat patpat sa uka. Pagkatapos ay pwede nang ilagay ang karne sa rehas. Dahil dito, matibay ang pagkakabit ng mga patpat at hindi sila nagkakahiwa-hiwalay o bumabagsak. Hindi gaya ng sa tindahan at grill na rehas. Mas maganda ito dahil maaari itong i-disassemble hanggang sa pinakamaliit na sukat at madali itong dalhin kahit saan. Pwede sanang gawing mas maliit pa ang distansya sa pagitan ng mga bakal, mga 2 sentimetro, pero mas kaunti naman ang magkakasya na karne sa rehas. Sa palagay ko, maganda ang kinalabasan ng do-it-yourself ko. Kung nagustuhan mo ang video, i-like, magkomento, i-share, mag-subscribe, at pindutin ang kampanilya. Salamat sa panonood. Paalam sa inyong lahat, subtitles.